tinuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng ating panalangin o estado ng buhay at pagbibigay. Sapat na ba yun na sabihin mo sa Diyos o ipaalala na ikaw ay nag-iikapo, na parang lahat ng utos sa simbahan ay sinusunod mo, pero ang totoo ikaw ay isang mapagmataas? Sa halip, ito ay nasusukat sa ating kababaang loob at pagkakaroon ng tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Diba sabi natin, nagkamali. Ito lang. Di ba ba? Kagaganyan natin, kahihingi natin ng tawad sa Diyos. Nakikita ng Diyos yan. Repent tayo ng repent. Ano po? Nangyayari ito dahil gusto natin ang Diyos ay maisabuhay sa ating mga pagkatao. Yung kanyang mga salita dumaloy sa ating mga pagkatao. Ang mga taong nagsasabing kanila lamang ang pagmamahal at kabanalan ay hindi nakakamit ang tunay na kabanalan sa Diyos kung wala namang pagbabago sa kanilang mga sarili mula noon hanggang sa makilala nila ang Diyos. Diba ito yung conversion? Yung hear. Di po ba? Yung faith, repent, confess, at baptism. Ito yung dinaanan natin na proseso na dapat sana nung una na tayo wala pang alam dito sa salita ng Diyos. Pagdating dito, matured na. Meron na dapat tayong pagbabago. Naku, ay wala. Siya ay, sabihin natin ay chismosa rito. Ay sounds, lalo pa naging chismosa kung kailan naging Kristiyano. Diba? Ay di, wala rin pagbabago. May ginagawa siya rito masama, awa, mas lalo pa lumala doon. Ay di, walang pagsasabuhay ng aral. Hindi natututo. Hindi tumatalab yung salita ng Diyos. Paano yun? Ay di, equals sin. Hindi mo pa ganun pagkakasala. Sa huli, tinuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay dapat na nagmumula sa puso natin at hindi sa ating mga kilos at gawa. May mga tao kasi nagsasabi, gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi ko na kailangan magsimba. Nagbigay naman ako ng mga donasyon, 100,000 dyan sa mga churches na yan. Okay na yun. Mababayaran ba nun ang kasalanan? Di po ba? Nang mabubuting gawa na yun? Oo, mabuti, tama. Pero nasaan yung paglapit niya sa Diyos? Nasaan yung pagsunod niya sa utos ng Diyos? Di ba nananalig siya sa sarili niyang karunungan? Eh, ayaw din ng Diyos yun. Yun yung pagmamataas. Ikalawang Kronika 7:13. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ng lupang ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Yan yung nauutusan ng Diyos lahat. Ayun yung talata. Di mo ba? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sikat na sikat to nung COVID-19, yung verses na to. Naglalabasan sa TikTok, sa YouTube, sa Google, lumalabas yung mga sa notification. Yan yung mga ginagamit. 2 Chronicles 7:13-14. Kasi tayo daw ay pinadala ng Diyos ng COVID-19. Para ano? Para matuto yung lahat ng mga tao. Yan ay ipaalala sa atin na mag-ipon tayo sa future para sa ating mga kakainin. Hindi bili ng bili. Bigla ngayon dumating yung COVID-19 yan, hindi tayo makalabas. Kaya bagsak ang kabuhayan ng lahat. Diba? Ang hirap tumayo. Bumaba muna tayo. 2021, 22, 23, 24. Huwag natin kalilimutan yun. Yung tinatawag na dinaanan natin ngayon ng COVID-19. Baka mamaya may susunod pang mas matindi dyan. Paano na tayo? Ayan o. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Yun ang hinahanap ng Diyos eh. Sa panahon natin, marami ang mapagmalaki sa Diyos. Ayaw nga magsimba ng iba. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Kaya nabuhin yung kantang, Lord, heal our land. Father, heal our land. Yung mga ano na yun. Diba, pinasikat ni Jamie Rivera.
para sila Gary Vee, mga ano yata yan. O ano rin yan. So yun, pinakikita na bilang lingkod ng Diyos, kaakibat natin yung pagpapakababa. Kung natin kakalimutan ito. Ano po? Kabikaan o Proverbs 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Yung kalaging mapagmataas. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. May mga taong nakakainis. Pero kung papatulan natin ang papatulan niyan, magugulat ka, kamukha mo na sila. Kagaya ka na rin yan. Ano po? Ang sabi sa Bible, yung kasamaan, tatapatan mo ng kabutihan. Kung ginawa ka ng masama, sabihin mo sa Diyos, ipanalangin mo sa Diyos. Ng taong ito, Panginoon, ay ginagawa na ka ng masama. Maliwanag yun ang pagpapakumbaba. Ano po? Hindi ka gaganti. Maging mahinahon kayo. Ayun o, Efeso 4:2. Mapagpakumbaba, sabi sa mga Kristiyano, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Love one another. May mga kapatid na nagkakamali. May mga magkakapatid na nag-aaway-away. Diba ba? So kung meron mang mga kakulangan, bawat isa, inuutos ng Diyos, magpakumbaba, lahat kayo magpakumbaba. Maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang, ayun o, sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Hindi naman tayo inutusang makipag-away. Hindi naman tayo inutusang makipagdebate. Sinasabi lang natin yung nakasulat na sa kabila nun ang intindi ng iba, pag tayo ay nagsalita, judgmental. Yun ang mabigat. Pagka nagsabi ka ng totoo, hinuhusgahan daw siya. Hindi hinuhusgahan. Sinasabi lang yung nakasulat. Ano ho? Para sa kalinawan, sa ikatututo. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ayan, daming talata. 4 na yata yan. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Inaasahan ito sa lahat ng mga alagad. Tingnan niyo po ang nangyari. Ano po? Nung arestuhin ng ating Panginoong Jesus, sino yung unang high blood dyan? Di ba si Pedro? Kinuha yung tinaga yung tenga. Anong tinaga yung tenga? Malco. Si Malco. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? I-atras mo yan. Tapos sinabi niya, hindi ko naman kayo tinuro makipag-away. Pinagaling niya yung sugat. Nung natapyas ang tenga, doon pa lang. Dapat nakita na nila. Ay hindi. Talagang galit na galit sila kay Jesus Christ. Kung hindi itinuro kaya ng ating Panginoong Yesus na sila yung mga kaibigan o mahalin yung kaaway, ano gagawin ng mga alagad ito? Di ba pagpapatayin niya? O, naging maganda ang resulta ng ginawa nilang pagpapalampas, pinalampas nila. Inibig nila yung kanilang mga kaaway. Lumago ang mga church, nagkaroon ng mga church planters, dumami ang iglesia. Unang Corinto, Efeso, Thessalonica, sa Roma, ang daming iglesia. Eh kung kaya sila yung lumaban, may matatayo kayong gano'n? Wala. Kung ipinagtanggol nila si Jesus Christ at sila yung nakipagpatayan, hindi pare-pareho na silang masasama. Nasaan ngayon ang hustisya? Ano po? Kaya itinuturo ito sa lahat ng mga alagad. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Utos siya sa mga alagad na magpakumbaba. Unang Pedro 5:5. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. Kayong lahat ng mga mananampalataya. Tignan niyo po yung mga binabanggit ha. Ulit. Kayong mga kabataan. Utos sa mga kabataan, magpakumbaba. Magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ng mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. Ayaw pala ng Diyos yun, yung mayabang. Ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba.